Hindi, Paul. Kala ko pulis eh. Foul. Kasi pumipito. Di ba mga pumipito. pulis lang na mga pumipito, di ba? Referee. Kaya kala ko may pulis. Referee. Oo. Police, wala na. Hindi na nasiyahan ng sinitsitan na tayo. Pinulis pa tayo. Sit-sit, para yan sa ano, Ah. traffic enforcer. Okay, 2 minutos na. Makalipas po ang alas 2. Anong alas 2? 12! Alas 2 ng tanghali. Yan. Ayan. O naman di pa tapos. No, Okay. Yan ang buti ng lusot, ha? Okay. Buti na lang, nagkataon alas 12. Oo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At ito na po ang Senyor Balita. Si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 2 po. Hanggang gusto mo dalawang oras, lang po. Hanggang alauna lang po tayo. Hanggang alauna lang po tayo ng hapon. At mamaya po kasi ang ating tuloy ang... Tulay. Tulay. Oo, hindi tuloy. Tulay, oo. Tuloy-tuloy ang tulay. Yun, Pilipino. Yan. Okay, tuloy ang tulong sa Pilipino yan, ha? Lusot, sige, lusot na. Lagi nakakalusot yan. Naman. Sanay tayo dyan, eh. Lawyer ata yung kasunod ko. Ay, oo. Law. Lawyer. Lawyer. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At siyempre kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio, Dali 23 TV. Ganun din po ang reportorial team ng DWIC Radio at Dali 23 TV. At ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga balita. Libreng sakay para sa mga pasaherong apektado. Kasama ba tayo rito? Hindi ba tayo kasama rito? Libreng sakay sa mga pasaherong apektado hindi. ng nationwide Tigil Pasada. Bakit? Apektado tayo ng Tigil Pasada. Kaya libre tayo dito. Bakit hindi ba tayo pwedeng sumakay dito? Pag sumakay ba tayo, may bayad? In case of... Wala dapat. Libre. Oo, kasi libre daw eh. Ah. Ang pasada ng mga transport group na umarangkada na ngayon. Kaya pag sumakay kami ng jeep, pwede. Libre, ha? Okay, yun lang naman ang gusto ko linawanagin. Walang sinisino ito, ha? Walang pinipili. Si Senyor Pacheco po yan, dapat magbayad. Ay, hindi naman, eh. Mananakay po ako. Sabi rito, linaw naman po, eh. Lahat to ng apektado. Apektado ka? Hindi. Apektado. Apektado tayo lahat. Okay. 4 minutos na. Makalipas sa alas 12 na tanghali. Senyor Balita! At pagbibigay ng diskwento sa mga pasahero. Ayan na naman, ha? Damay ba tayo dyan? Hindi. Damay. Akala ko, hindi na naman tayo kasama. LRT2 at MRT3. Sisimulan po sa Lunes. Ayan, ha? Damay tayo dyan, engineer. Kaya pag sumakay tayo dyan, damay ang diskwento. Tama? Akala, walang pinipili yan, ha? Basta sasakay dyan. 5 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Global Energy Supply, malapit na sa critical na kondisyon. Naku, ang global food crisis, nagbabadya na rin. Yan ang ayaw ni Darin, yung pagkain. Oo naman. Ayoko niyan. Bad yan, bad. Senyor Balita! Yung pangamba, ha? Yung pangamba ninyo. Anong gagamba? Pangamba. Pangamba. Kala ko gagamba. Yung mga pangamba ninyo. Okay. Yung mga pangamba ninyo, mga kabigos at mga amigas, na posibleng kakulangan sa bigas, pinawi na. Ayan, maganda yan. Pinawi ng NFA. So, maliwanag, wala na kayong dapat ipangamba na kukulangin tayo sa kanin. Ayan, alam mo naman tayo eh, kanin eater ang mga Pilipino. Kaya, lagi yan nangangamba, walang bigas. Naku, yun pa naman. Kahit na raw walang ulam, basta may bigas, okay na. Ano tayo? Ganyan ang Pinoy eh. Ano tayo eh? Kanin. Ayun. Tuka. Ay, pala. Totoo naman yun. Ulam. Yan. Yan. Bago ulam, kanin muna. Ayan ang lagi tayong, yan ang importante lagi sa mga Pilipino. 6 minutos, makalipas ang alas 12 na tanghali. Senyor Balita! 10 sa 18 nagpakilalang dating Marines lumagda na po sa affidavit ng NBI. Senyor Balita! Pero yan po ang mga pangunahin natin mga balita. May kumukurot eh. Yan po ang pangunahin natin mga balita ngayong araw na ito. At
Mamaya po, ibibigay namin ang pinakadetalye ng mga balitang yan. Alam mo, kailangan natin gawin na lang masaya eh. Oo naman. Kahit na malungkot ang mga balita natin, wala tayong Maraming magagawa. masaya ngayon. Oo, Alam mo, masaya pa rin. Oo. Sumel, di ba? Hindi. Long weekend. Long weekend. Holiday bukas. Mahabang bakasyon, less ang gastos. Nako, di mo sure sa less gastos. Oh, abala. Pag bakasyon, marami gastos. Oh, abala, kakain. Oo, diba? Kakain, walang pera. Oo. Diba? Mali ka doon, senyor, ha? Oh, medyo may gastos yan. Nagkamali ata ako doon. Okay lang yan. Okay. Tinamaan ka ng kidlat. Baka naman yung naipon nyo sa medyas, kamukha nito ng aming engineer, lagi ho yan, merong dinidikit sa, laging may sinisingit sa medyas Kaya niya. pala yung isang medyas lang sinusot nito. Oo, mahusay yan eh. Ang medyas sa sinisingit. Hindi nakikita ng asawa. Kaya naman, ba't nang uli, yung biglang nagkaroon ng emergency, medyas ang sagot. Oh, kita mo? Hindi, nakatulong din ang medyas kahit pa paano. Di ba? Tama ba, Jiren? Manakasan. Doon dati, gagalit kayo sa akin. Ngayon, ito, kulangin tayo. medyas. Ayan na, labas na. Yung tinag... 8 minutos na, baka libasa ka alas 12. Senyor Balita! Kaya, maraming puto. Eto na lang tayo. Weather. Alamin na muna natin ang lagay ng weather natin at ihatid na po yan sa atin ng El. Bonito natin. Walang iba ako kundi si Daryl. Justy! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Sa panahon ngayon na ang daming inuubo. Sa panahon na huwag niyo mapakita. Pinapakita ninyo eh. Itong mga to. Ayun. Sa panahon po ngayon, dinadala na lang namin sa tawa at sigla kasi ang dami na pong problema sa mundo ngayon. Marami na malungkot. So wag na natin idabay pa yung kalungkutan. Tayo ay magbibigay saya sa pamamagitan ng masaya pero tamang balita. Kaya mo na sumagot? Pwede na. Sa lagay po ng ating panahon ngayong Huwebes ng tanghali, senyor! Ano ba ng kasiyahan ngayon? Panahon ng kasi sa panahon sa panahon. Panahon. Sa lagay ng panahon. Ayan, ligawanagin mo. Masaya tayo dahil sa lagay ng panahon, walang bagyo at mainit, maganda naman yung mainit at may amihan pa rin. Ayan, nagbibigay kasi ng energy yung init eh. Yun Ayan. importante doon. May northeast monsoon pa rin sa may hilagang Luzon pero mahina na to, senyor. Inaasahan natin by next week, baka opisyal nang ideklara ng pag-asa na tapos na ang amihan. Next week ha. Abangan nyo next week. Pagka nagdeklara yun, baka nandito ako, baka wala. Magbabakasyon muna. Magbabakasyon ka muna. Okay. Magbabakasyon. At least nagpapaalam na ako as early as now. Ha? Okay. Bakasyon. Oo. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bagamat maganda at maaliwalas, hindi tinatanggal ang posibilidad ng mga pag-ulan at may hinang paglog at pagkidlat. Dahil sa localized thunderstorms. Pero wala tayong bagyo o LPA hanggang sa unang 5 araw ng Abril. Ba, talaga? Oo. Kaya, ang masasabi ko lang po, maganda ang lagay na panahon sa fairway. Ayun, maganda ang panahon sa fairway. Oh, yeah. Ayan, nako, inaanda niya na yung braso niya, mga kaibigan. Ay, panggol na. Sana all. Oo naman. Kumikinang-kinang pa. Sa susunod na 3 araw, senyor, maganda ang panahon sa Metro Manila, 24 hanggang, pero mainit at 33 degrees Celsius. Mainit siyempre yun. Mainit na. Sa Metro Cebu, may 2 araw, Biyernes at Sabado, posible yung mga pag-ulan at may hinang pagkulog at pagkidlat. Pero aaliwala sa panahon sa araw ng linggo. 23 hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura. At sa Metro Davao naman, maaliwalas ng Biyernes at Linggo. Pero asahan ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan po sa may Metro Davao. 24 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa ating heat index, nako, dumadami na, senyor, ang lugar na pataas ng pataas ang temperatura o heat index nila. Nangungunang Cotabato, 41 degrees. Yan ang si heat index natin. Heat index yan. For Okay. today, For today. Okay. Oo, 39 degrees po, 2 lugar yan. Isa sa Luzon, isa sa Mindanao. 2 lugar po sa Mindanao, Butuan at Zamboanga, nasa 38 degrees. 37 degrees sa 3 lugar. Kasama po dyan ang Cavite, Sangli Point dyan sa may Cavite. 36 degrees, 7 lugar po sa Wala ating pang bansa. Dagupan, ha? Ang Dagupan, senyor. Dagupan, Cagayan. Yan ang mga dati na mga Ang index. Dagupan ay kasama sa 3 lugar na nasa 37 degrees. Nako talaga. Ibig sabihin, nandyan na. Medyo. Nagbibigay na ng hudyat, ha? May hudyat na. Medyo. Kasi ang number 1 ay nasa Mindanao
pa. Ngayon, Cotabato. Mindanao muna. Okay. Oo. 7 lugar po ang 36 degrees Celsius at 13 lugar sa ating bansa ang 35 degrees. Sa Metro Manila, ngayong araw sa may Pasay, 34 degrees. Pero sa may Quezon City, senyor, medyo malamig pa, 32 degrees Celsius. Pero inaasahan natin over the course of the next days, lalakas na ang pag-iral ng easterlies kaya magiging mainit at maalinsangan at malagkit. Kasi yun naman ang kasama Yun nga, ng yung panahon, malagkit ang hindi mawawala talaga dyan eh. Oo. Yung init sa atin, ibang klase. Oo. Kumpara mo sa ibang bansa, humid. Oo. Sa atin hindi. O, Talagang kaya pagpapawisan ka rito. Kaya papayuhan na kita. Medyo kailangan mo munang ipahinga yung coat. Once a week na lang muna. Oo. Yung mga Amerikana natin. Ito na lang muna. Yeah, ay, Yan na lang talaga muna. naman. Oo, Yan na lang ayan, muna. oo. Yan na lang Mga muna. pampalo po ang damit niya. Pero dapat manipis at light color. Manipis, yan. pero dark color kasi. Ayun Pero nga. okay na rin, okay na rin. Oo, ha. Ganito, tingnan mo ako, puti. Galing, ha? Polo. Oo, galing, Light ha? color, manipis. Oo. Oo, kaso Okay. malamig dito eh. Kasi naka-aircon sa ating. Pero manipis po na damit, komportableng damit. Huwag kalimutan magdala ng tubig at saka ng payong kung lalabas Ayan. na Ang tubig ang importante po. Ayan. Oo. Buti yung tubig, wala pa tayong crisis. That's good. At least Wala wala naman tayong sinasabi. crisis sa May tubig. nila, di ba? Oh, okay naman tayo. Safe tayo sa tubig. O siya, sa ating sunrise sunset, tumilaok po ang manok. Kanina, 1 minuto makalipas ang alas 6 ng morning at asahan lulubog ang araw. Ay, wawa naman. Pati manok, kinakapos. Manok ba yan? Ano ba yan? Manok ba yan? Ubi? Aso yan! Ha? Aso! Aso, kinakapos na rin? Oo. Oo, yung maliit na aso. Oo nga. Akala ko, baka kinakapos na rin ang pagkain niya. Baka, pero hindi naman kailangan ng gasolina yan, ha? Aso yan, ba yan? Pagkain. oo. Baka kapusin nga. Bigyan ng dog food yan. Ayan, dog Ayun. food. Okay. 7 minuto. Mahal na ba dog food din? Mamahal Hindi ko- din yan. Ay, kasama yan. Kasi ini-import yan. Oo, eh, no? tama. Alas 6:07 po mamayang gabi ang inaasang oras ng paglubog ng araw. Yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. At baka masamid pa si Senyor. Ako po si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Medyo sakit sa ilong, engineer, ha? Sakit. Ay, nahirapan ako doon. Talaga, basta talaga yung tawang, yung medyo talagang hindi mo maiwasan yan, eh. Basta na, sobrang kasiyahan. Kaya po, dinadano namin sa kasiyahan ang ating kalungkutan. Kaysa naman makisama tayo sa kalungkutan, sa problema. Bakit natin intindihin yung problema yan? Problema nila yan. Kunya, diba? Parang alam, problema nila yan. pero mamaya, umiyak ka sa likod, ano? Okay, 14 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Entra na tayo sa ating mga umaaribang mga balita. Nag-deploy na po ang pamahalaan ng mga buses upang makagkaloob ng libreng sakay para po sa mga pasaherong apektado ng nationwide tigil pasada ng mga transport group. At nagmula po ang mga buses sa Department of Transportation, Office of the President, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. At alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos na tiyaking hindi na maapektuhan ng publiko sa transport strike na dulot ng walang prenong big-time oil price hike. Yan. Nagsimula pong pumasada ang mga nasabing sasakyan simula po alas 7 kaninang umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Binabagtas nito mga rutang Quiapo, Welcome Rotonda, at Cubao, Nagtahan, Cubao, at TAP UN hanggang PITX at Low Tone hanggang PITX. Senyor Balita! 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tingnan natin ang update na yan tungkol pa rin sa libreng sakay na yan at nandun ang ating kasamang si Patrol 45 Raul Espera. Natin ang update sa libreng sakay ng DOTR kasabay po ng malawakang tigil pasada. Raul, buenas tardes. 7 mga buses
o bus ang inihanda ng Department of Transportation kaugnay ng nagaganap na transport strike nationwide. Sangayon kay DOTR Secretary Banoy Lopez, ito ay matapos na magbigay ng direktiba si Pangulong Marcos na alalayan ang sinumang mga kababayan natin na may stranded dahil sa transport strike na sinasagawa. Tinututulan ng mga tsuper ang pagpigil ng pagbigay ng taas pasahe, gayon din ang kahilingan na bawasan o subukan ng gobyerno na mabawasan ang tumataas na presyo ng langis. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Lakas, DWIC. Senyor Balita! Maraming salamat, Senyor Esperas. Nagatid sa ating orasan, 17 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tingnan natin ang sitwasyon ng kinaroroonan ng ating kasamang si Patrol 5, Aya Yupanco. Yung mga grupong piston, ayan, kinundi na ang umano'y pangharas sa kanilang mga tsuper, yan po sa gitna ng Tigil Pasada. Alamin natin ang detalye mula kay Aya Yupanco. Aya? Mariing kinundi na ng pinag-isang samahan ng super at operator nationwide o piston ang umano'y panghaharas sa kanilang mga miyembro at leader ng mga tauhan ng Philippine National Police sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Modi Floranda, ang Pangulo ng Piston, may mga super at leader silang pinalayas, pinaalis sa kanilang mga pinagtitipunan habang nagpapatuloy ang kanilang Tigil Pasada. Anya, naging kapansin-pansin ang pagdami ng mga stranded na pasahero sa area ng Pasig, Novaliches, Alabang, pati na rin sa E. Rodriguez Avenue, Araneta City, Cubao, Baclaran, Talababacor at Sukat, Paranaque. Nanawagan din ang grupo ng kontrolin ng pamahalaan ang presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Alisin ang VAT at excise tax sa langis at agad na magbigay ng ayuda sa mga apektadong sektor. Iginit din nila ang pagbasura sa old regulation law at iba pang polisiya na nila'y nagpapahirap sa mga mamayang Pilipino habang pinapaboran ang malalaking korporasyon. Ayon sa Piston, magpapatuloy ang kanilang Tigil Pasada hanggang bukas at may inaasahang suporta mula sa iba't ibang organisasyon at sektor. Nakatakda rin maglabas ng report mamayang alas 5 ng hapon mula sa iba't ibang strike center sa buong bansa hinggil sa kalagayan ng kanilang isinagawang kilos sa protesta. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pang para sa implementer ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya Yupanco. Nagatid sa ating orasan 20 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, sisimulan na po ng Department of Transportation ang pagbibigay ng 50% diskwento sa lahat po ng pasahero ng MRT-3 at LRT-2 simula po sa Lunes. At Marso 23 po yan. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang araw-araw na biyahe ng mga pasahero sa pamamagitan ng fare discount sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, malaki po may tutulong na diskwento sa pamasahe sa tren para po makatipid ang mga commuter. At malakihan niya matitipid ng mga bumibiyahe kung sasakay ng tren na mayroong fare discount sa halip na magdala sila ng sasakyan at kumonsumo ng napakamahal na krudo. Samantala, nilinaw din ng DOTR na epektibo na rin ang 50% discount para po sa white beep cards ng mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Senyor Balita! May report si John Reyes Calata. Jeepney drivers bumuelta sa mga bumabatiko sa kanilang inilunsod na Tigil Pasada. Detalye mula kay John Reyes. John? Bumuelta ang mga jeepney drivers sa mga bumabatikos sa kanilang kilos protesta. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis
bunsod ng nagpapatuloy na girean sa gitnang silangan. Ayon kay Vicente Rabas, isang piston jeepney driver, isa lamang ito sa kanilang paraan para maipaabot ang kanilang hinanaing. Aniya, sakali mang hindi dinggin ng gobyerno ang kanilang mga pila, ang mahalaga ay maiparating nila ito sa mga kinauukulan. Pagpalagay na sa mga magawa kasi wala naman talaga magagawa. Ang gusto lang namin, may parating namin ang pamahalaan yung rallying ginaganap namin. Mga rating na kinaukulan, mga kahit paano, maintindihan na nila yung mga hinaing namin. Bukod dito, nanawagan din ng piston driver sa kanilang mga kapwa tsuper na patuloy na namamasada sa kabila ng nagpapatuloy na transport strike na makiisa sa kanilang pagpapahayag ng panawagan. Ako si John Reese Galata, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Reyes. Samantala, tingnan natin muna ang report mula sa Senado. Nandun ang ating kasamang si Celia Ortega. Bueno, Senado bumuna ng ad hoc committee na tutugon at mag-aaral sa epekto sa bansa ng tensyon sa Middle East. Detalye mula kay Celia. Celia? Inaprubahan ng Senado ang Senate Resolution 350 na naglalayong bumuo ng isang ad hoc committee para tugunan ang mga hamon na dulot ng umiigting na tensyon sa Middle East. Ang bubuing ad hoc committee ay pamumunuan ng chairperson ng Senate Committee on Finance na si Senator Sherwin Gatchalian. Sa ilalim ng resolution, inaatasan ng committee na magsagawa ng mga pagdinig para agarang matugunan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan, lalo na sa sektor ng enerhiya. Inaasahan ring bubuo ang ad hoc committee ng isang malinaw at komprehensibong contingency plan para maiwasan ang posibleng socio-economic crisis at stagflation o ang sabay na pagbagal na ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pinagsusumite ang committee ng ulat sa Senado na maglalaman ng kanilang mga observation at recommendation. Isusumite naman ang naturang ulat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kaukulang aksyon. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly. Sa bandala, namimiligro na po ang global energy supply matapos pong pasabugin na naman ng Iran ang isang gas facility sa Qatar. Kinumpirma ng Qatari Interior Ministry na tinamaan ng missile ang Ras Laffan facility na pinakamalaking liquefied natural gas o LNG export terminal sa mundo. At malaking pinsalang dinulot ng pag-atake sa nasabing pasilidad. Kaya apektado ang exportation ng LNG sa mga pangunahin nitong customer sa China, Pakistan, Japan, South Korea at iba pang panig ng Asia at Europa. Bukod pa sa energy crisis, nagbabadya rin ng global food security dahil sa nakaumang nakakulangan ng fertilizer o pataba na pangunahing pangangailangan para sa produksyon ng pagkain. Halos kalahati ng supply ng urea fertilizer sa mundo at iba pang uri ng pataba ay nagbumula sa Gulf countries at idinaraan sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran ng sumiklab at digmaan sa Middle East. Bago ganitang ipinatigil ng Qatar Energy ang produksyon ng fertilizer sa isa sa pinakamalaking urea plant sa mundo dahil sa mga pag-atake habang nagbawas din ng produksyon ng India at Bangladesh maging ang Amerika. Medyo na po ng tanghali. Para po doon sa mga nananangalian pa rin, patuloy pa rin nananangalian at yung iba po medyo pakapi-kapi na. Kagaya ng ginagawa ni Senyor Pacheco, pakapi-kapi lang muna tayo habang hindi pa tayo nananangalian. Mamaya po ang tanghalian namin. Sarap ng kape natin. Okay, 31 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito na po, meron muna tayong report mula sa PCSO, nakiisa sa Love for All Caravan ni Lisa Marcos sa Marikina. Narito po ang report mula kay Angelo Baño. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Love for All Caravan na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Marikina Sports Complex, katuwang si Marikina Mayor Marjorie Ann Teodoro. Pinangunahan ng mga opisyal ng PCSO ang pamamahagi ng 1,500 charity timba sa mga residente. Bilang bahagi ng suporta sa programa, ipinagkaloob din ng ahensya ang checking nagkakalaga ng 3.31 million pesos bilang lotto shares ng lungsod mula July hanggang December 2025. Layunin
ng Love for All Caravan na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Senyor Balita! 32 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng ating mga pangunahing mga balita. Tiniyak ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na nananatiling sapat ang supply at buffer stock ng bigas sa bansa. At sa kabila nito ng pagsirit po ng presyo ng commercial, lalo na ng imported rice sa mga pamilihan sa gitna ng walang puknat na super big time oil price hike, ayon po kay Administrator Lacson, nasa 2 milyong bag ng bigas ang handa nilang i-distribute o ibenta sa merkado at araw-araw din nilang minomonitor ang kanilang mga bodega upang masigurong walang shortage o oversupply. Samantala, binalaan din ni Lacson ang publiko laban sa posibleng hoarding at pagbili ng sobrang bigas. Ngayon, kung mabigyan tayo ng mandato na makapagbenta sa merkado, hindi rin po namin gagawin na pwedeng makapagbenta ng isang sako para po mas marami naman ng makinabang. Kung ilimit natin yan sa 10 kilo o 5 kilo, ang gusto po kasi natin marami ang makinabang. Lalo na't nakita nyo na rin po, talaga namang tumaas na ang presyo ng bigas sa merkado. Tinig ni NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 24 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. By report si John Samson. Ang dinig sa 3 sa mga kasong kaugnay sa flood control projects, inilipat na po sa ibang korte. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. June? Go ahead, Jun. Pag-adjust nga yung komunikasyon ni Jun. Okay, Jun! Abalikan nun natin si Jun at medyo ina-adjust lang natin yung komunikasyon niya. 34 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinirmahan na po ng 10 sa 18 o pinirmahan na ng 10 sa 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps ang inihandang affidavit ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay matapos ang hiwa-hiwalay na panayam ng NBI sa mga nasabing Marines. Bahagi ang mga panayam sa sinasagawang investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y paghatid ng mga maleta na may lamang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon naman kay Atty. Levy Baligod, abogado ng mga nasabing individual, na nalagdaan lamang ang mga affidavit ngunit hindi pa ito nasusumpaan. Dagdag pa niya, hinihintay pa ng kampo ng mga Marines na ipatawag ng NBI ang natitirang 8 individual para sa kanilang panig. Senyor Balita! Balikan na natin si Jun Samson. Okay na ang kanyang komunikasyon. Jun? Hi, Jun. Go ahead, Jun. Pa rin, hindi pa rin natin may-adjust yung komunikasyon niya. 36 minutos lang, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, bagyang bumaba ang bilang ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula po noong 1 linggo pa. At ito ang napansin ng Metropolitan Manila Development Authority sa gitna ng walang prenong pagtaas nga po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torres III, dahil nabawasan ang mga sasakyan, bagyang lumuwas ang daloy ng lumuwag ang daloy ng trapiko lalo na sa EDSA at major roads.
Gayunman, ibang sitwasyon niya tuwing gabi, lalo na sa paligid ng mga gasolinahan kung Lunes na bispiras ng inaasang taas presyo ng langis. Patuloy namang sinusuri ng MMDA ang datos upang makita kung may malinaw na pagbabago sa volume ng sasakyan at takbo ng trapiko. Senyor Balita! Samantala may report si Jelly Mendez. Mula po sa Kamara, panukalang i-reset ang petsa ng BARM elections. Pirma na lang ni Pangulong Marcos ang inihinday. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan para maging ganap na batas ang panukalang i-reset ang petsa ng unang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito'y makaraang ratipikahan ng Kamara ang panukala na layong ilipat ang BARM election sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong taon. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, magandang balita ito kasabay ng pagdiriwang ng ating mga kababayang Muslim ng Idil Fitr. Sakaling maging ganap na batas, ang unang regular na eleksyon sa BARM ay gaganapin sa September 14, 2026 habang ang term of office ng mga mahahalal ay mula October 30, 2026 hanggang June 30, 2031. Ang susunod na BARM elections ay isasabay sa May 2031 national and local elections. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara, nagatid sa ating orasan, 38 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali at dumako tayo sa City Hall ng Maynila. Andun pa rin ang ating kasamang si Aya Yopangco, 100 benepisyaryo na pili para sa housing units sa isinagawang raffle sa lungsod ng Maynila. Detalye mula kay Aya Yopangco. Aya! Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang raffle ng 100 housing units para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng In-City Vertical Housing Program ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila. Isinagawang raffle kahapon, Marso 18, kasama si Vice Mayor Chi Atienza, kung saan 100 benepisyaryo ang napili mula sa 1,554 na beripikadong aplikante. Ang mga units ay matatagpuan sa San Lazaro, Pedro Hill, San Sebastian Residences. Ayon kay Yormisco, isa ito sa pinakamasayang araw sa kanyang panunungkulan dahil layunin ng programa na mabigyan ng maayos at ligtas na tirahan ang mga pamilyang nangangailangan. Ang bawat unit ay may lawak na 42 square meters, may 2 kwarto o silid at may access sa mga pasilidad tulad ng health center, function rooms at seguridad. Ang buwan ng hulog dito ay nasa 2,000 piso hanggang 3,000. Mananatiling pag-aari ng pamahalaan lungsod ng mga unit upang maiwasan ang bentahan. Ngunit may proteksyon ang mga benepisyaryo sa ilalim ng mga lokal na ordinansa, kabilang yung karapatan sa pamana ng pamilya. Tiniyak din ng alkalde na ipagpapatuloy at palalawakin pa ang programa sa pamamagitan ng karagdagang mga proyektong pabahay sa lungsod ng Maynila. This is part number 5. Ayaw yung pang-comparison telemeter ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya Yopangco. Samantalang manghihingi ng tulong ang Department of Public Works and Highways sa Project NOAA upang ayusin ang kontrobersyal na Matalahib Creek Pumping Station dyan po sa Quezon City. Inilarawan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hindi pa tapos na proyekto na sumasakop sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo bilang infamous dahil lalong lumala ang baha sa lugar sa halip na masolusyonan ito. Ayon sa kalihim, isa sa mga pangunahing problema ng pumping station ay ang pagharang nito sa daloy ng tubig mula po sa upper stream. Ipininiwanag niya na mula sa Balintawak ay bumababa ang tubig patungo sa nasabing lugar, ngunit nababarahan ito kapag mumuulan sa nagiging sanhi na matinding pagbaha.
Ayon naman sa Disaster Risk and Management Office ng lungsod, karaniwang umaabot sa bewang ang baha sa nasabing lugar at agad na tumataas ang tubig kahit umabot pa lamang sa humigit kumulang 2 milimetro ang ulan. Samantala, nananatiling hindi tapos ang proyekto matapos kansilahin noong nakaraang taon ang kontrata na ibinigay sa St. Timothy Construction Corporation at Pilastro Builders and Development Incorporated na konektado sa Diskaya. Kasunod ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Senyor Balita! Samantala, dumako tayo ulit sa Palasyo ng Malacanang. Pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army, pinangunahan ni PBBM o ni Pangulong Marcos, katatagan at sakripisyo ng mga sundalo, pinuri po ng Pangulo. Detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katatagan at sakripisyo ng mga sundalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army dito sa lungsod ng Taguig. Binigyan diin ni PBBM na mahalagang ipagpatuloy ng hukbong katihan ang pagpapalakas ng kakayahan nito upang harapin ang mga bagong banta sa seguridad kasama ng maritime at digital domains. Ginit ng Pangulo ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan sa mga komunidad. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang koordinasyon ng militar sa iba pang ahensya tulad ng PNP at Philippine Coast Guard upang mas mapalakas ang depensa ng bansa. Binanggit din ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa gaya ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept at mga joint military exercises upang mapahusay ang kahandaan ng militar. Hinimok din ng Pangulo ang mga sundalo na panatilihin ang integridad, disiplina at profesionalismo sa kanilang tungkulin para sa isang ligtas at matatag na bagong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Direktamente sa Palasyo ng Malacanang, nagatid sa ating orasan 43 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balikan natin si June Samson. Napabalitang isinulong ng COMELEC sa manual counting ang gamitin sa ang mga kagamitan ba yan sa 2028 elections, fake news umano. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan, June. Senyor, nilinaw ng Komisyon ng Elections na kasinungalingan at fake news ang mga kumakalat sa social media tungkol sa manual counting sa 2028 elections. Ang impormasyong nakasaadaan niya sa Facebook post ay hindi official statement ng COMELEC at wala umanong pahayag na ganon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nabatid na batay sa Facebook post ni na Makina Motovlog at Meljam DL ay sinasabing nagpahayag umano si Garcia na isulong ang manual counting para sa national and local elections sa 2028 upang maiwasan ang dayaan. Kaugnay niyan ay hinikayat ng COMELEC ang publiko na maging mapanuri at tiyaking beripikado ang mga impormasyong nababasa at ibinabahagi online. Binalaan naman ng COMELEC ang nagpapakalat ng mali at nakakaalarmang impormasyon na maaari silang maharap sa election offense sa ilalim ng Section 261 ng Omnibus Election Code. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Senyor! Dali at 49 minutos na po mga lipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pananghalian ninyo, meron bang umahabol? Meron pa. Ako nga, mamaya pa manananghali. At habang yung iba po, pakapi-kapi na, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid namin sa inyo ng ating mga detalye ng pangunay, mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin na bubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Samantala may paalala lang po ang PAGCOR. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M na nationwide Link Bingo event sa March 29. Panguna ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grande, Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. At hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at uling laro habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa
unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapagatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906 5741935 o 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari rin bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang updates. Senyor Balita! 51 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May nagbabalik si Gilbert Perez mula sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos satisfied sa kinalabasan po ng mga education at health programs sa Mariveles National High School dyan po sa Bataan. Detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng mga hakbang ng pamahalaan para sa pagpapaigting ng pagkatuto ng mga estudyante, partikular sa Mariveles National High School sa lalawigan ng Bataan, sa kanyang pag-inspeksyon sa paralan para sa prefabricated classrooms ng isang kumpanya. Ipinakita rin ng Pangulo ang manufacturing method para sa mga classrooms. Ipinagmalaki ng Pangulo ang 20-year warranty ng mga nabanggit na infrastruktura at ang tibay ng mga ito na kayang humarap sa level 8 na lindol at 300 km per hour wind tuwing merong bagyo. Ayon sa Pangulo, mas magandang disenyo at mas mabilis na produksyon ang asahan pa ng mga Pilipino kaugnay sa patuloy na pagtatayo ng mga classrooms at pagpapabuti ng education sector ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Impilang Metodolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perez. 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula sa Malacanang, balikan natin ang Senado. Mabagal na pag-download sa pondo para po sa konstruksyon ng mga silid-aralan. Ikinandismaya po ng isang senador. Ang detalye po niyan mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dismayado Senator Bam Aquino sa mabagal na pag-download ng 65 billion peso na pondo para sa classroom construction sa ilalim ng 2026 national budget patungo sa local government units. Nagbabala ang senador na maaari magdulot ito ng pagkaantala sa pagkumpleto ng mga proyekto. Kaya nanawagan Senator Aquino sa Department of Education na agarang ilabas ang pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa mga lokal na pamahalaan upang hindi na ulit ang kapalpakan ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng silid-aralan. Ang pagkaantalaan niya sa paglalabas ng pondo sa LGUs ay maaaring makasagabal sa progreso ng konstruksyon lalo na kung aabot ito sa panahon ng tag-ulan. Maasa si Aquino na mailalabas ng DepEd ang pondo sa tamang oras upang makapagsimula agad ang LGU sa groundbreaking at konstruksyon ng mga silid-aralan ng walang pagkaantala na makatutulong sa pagtugon sa tinatayang 166,000 na classroom backlog sa bansa. Maaarian niyang mapalakas pa ang inisyatibang ito sa pamagitan ng pagpasa ng kanyang Classroom Building Acceleration Program Act na kamakailan ay inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly. 54 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balikan natin ang kamera. Makabayan Black sa kamera dismayado sa pagdabla ni Pangulong Marcos sa pisong taas singil sa pasahe. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Dismayado si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co sa pagtabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Department of Transportation na pisong pagtaas sa pasahe sa pampublikong transportasyon. Para kay Co, galawan ng Classic Trapo ang pasya ng Pangulo kung saan tatanggalan ng kita ang mga ordinaryong Pilipino at aambunan ng ayuda para magkautang na loob sila sa susunod na eleksyon.
Iginiit niko na ang ginawang hakbang ay isang malaking insulto sa tsuper na tinitiis ang gutom para lamang may maiuwing kita sa kanilang pamilya. Anya hindi palimos kundi kabuhayan ang kailangan ng mga tsuper, kaya ang hindi pagpapatupad ng fare hike ay dapat tapatan ng pagtanggal sa value-added tax o VAT at iba pang fuel taxes, lalo na ang pagkontrol sa presyo ng langis at pangunahing bilihin. Dagdag pa ng kongresista na makatwiran ang transport strike ng mga tsuper at operator at buo ang suporta ng mga kabataan dito. Paliwanag pa niko, habang nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, patuloy ding umaaray ang mga tsuper at lahat ng gumagamit ng pampublikong transportasyon. Sinabi ng mambabatas na hindi sila titigil sa panawagan para sa agarang aksyon ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan tungo sa ginhawa ng mga tsuper at operator. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara. At mula sa Kamara, tingnan natin ang report ni June Samson. Pagdinig sa 3 sa mga kasong kaugnay sa flood control projects, inilipat na po sa ibang korte. Detalye mula kay June. June? Senyor, kinumpirma ng Department of Justice na inilipat sa ibang korte ang pagdinig sa 3 kasong malversation laban sa Sims Construction Trading na ang proyekto ay nasa Bulacan. Sinabi ni DOJ spokesperson Atty. Paul Martinez na ang 3 mga kaso ay naihain sa magkakahiwalay na petsa sa Bulacan Regional Trial Court, pero dahil sa desisyon ng Supreme Court na nagtalaga ng special courts para sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects, ay inilipat ang mga kaso sa Quezon City Regional Trial Court. 5 kaso ang iniuugnay sa Sims, kung saan 2 ay nirefer sa Office of the Ombudsman, habang ang 3 ay direktang isinampa ng DOJ sa korte. Kabilang sina dating Congressman Saldico at dating Senator Bong Revilla sa 2 kasong nasa Ombudsman, dahil ito ang may jurisdiksyon sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Respondent naman sa kasong malversation sina dating DPWH engineers Bryce Herrickson Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza. Kasama rin sa kaso sina DPWH Engineer Henry Alcantara at ang may-ari mismo ng Sims Construction na si Sally Santos, pero inabsuelto ang 2 matapos silang nakapasok bilang mga state witness. Patrol 24, June Samson para sa bilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June. 58 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At balikan natin ang Palasyo ng Malacanang. Kahalagahan ng AFP modernization, binigyan din ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Gilbert Valdez. Gilbert? Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito yung pangmatiyak ang kakayahan nitong harapin ang mga bagong banta sa seguridad. Ayon sa Pangulo, dapat maging handa ang militar sa iba't ibang larangan. Sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Philippine Army dito sa lungsod ng Taguig, inatasan naman ni PBBM ang Army na ipagpatuloy ang papapalakas ng kakayahan nito laban sa mga umuusbong na banta. Kabilang dito ang pagtulungan sa mga law enforcement agencies para mapanatili ang internal security ng ating bansa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. At siyempre, sumayin niyo po ang kabuuan ng detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw nito ng Huwebes, Marso 19. Patamakot muna tayo. Hindi lahat po ng kasama mo ngayon, kasama mo pa rin sa dulo. At susunod na po si Binibining Tony Rose Gaida sa kanya pong Pilipino. At kasama po niya si Angelo Bang. At with that, si Senyor Pacheco nagsasabing, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!